Si Win Gatchalian po ay talagang may ambisyon yan na maging Pangulo ng Pilipinas. At eto ha, I wish to emphasize, wala naman pong masama na mag-ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas kung talagang ang kagustuhan mo lamang naman ay maglingkod sa bayan. Sabi nila, bakit daw si Win Gatchalian ang parang namaniobra ng majority sa tulong ng Malacanang para maging Senate President? Okay, ito ang aking analysis diyan. Ito ay base hindi lamang sa haka-haka, kundi sa fact na matagal ko na pong kaibigan ang tatay ni Win Gatchalian at yung bawat takbo sa Senado ni Win Gatchalian ay tinulungan po natin yan mula sa pool pa lamang, yung una pa lamang. At even before that, ay nakakasama ko na si Win Gatchalian, nung congressman pa lamang po siya. Yan. Medyo close po kami niyan. Kaya ito po ang aking unbiased at walang kulay ng politikang analysis. Okay. Unang-una po, ang premise natin, si Win Gatchalian po ay talagang may ambisyon yan na maging Pangulo ng Pilipinas. At eto ha, I wish to emphasize, wala naman pong masama na mag-ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas kung talagang ang kagustuhan mo lamang naman ay maglingkod sa bayan. Wala pong masama ron. Marami naman pong nag-aambisyon sa Posisyon na yan. pagkapangulo ng Pilipinas. Okay. At in fairness sa mga Gatchalian, hindi lamang si Win, kundi si Secretary Rex at si Mayor Wesley na sila po ay naglingkod na rin in several other capacities. Naging mayor, naging congressman pa, lipat-lipat sila ng pwesto. Wala naman pong masasabing bahid ng corruption sa kanila. At kung meron man noon na sila ay nasangkot, ay na-clear naman po ang kanilang pangalan. So wala pong masama ha. I wish to repeat, wala pong masamang mag-ambisyon ng Pangulo. Alam nyo, maraming mga bata di ba? Pagka lumalaki pa lang, sinasabi ng mga magulang nila, eto sana maging presidente ng Pilipinas, lalo na kung medyo bibo, di ba? Yes, wala pong masama. Diba? Wala. Yeah. Siyempre, gusto pa rin niya. Tinitingnan niya ang sitwasyon. At kapag nakakausap ko nga si William, na matagal ko nang kaibigan, more than 25 years, grabe. laging sinasabi, maganda ang record ni Win. At saka magaling yan. May training sa education, sa achievement, pwede. At I agree. Pwede naman talaga. Kanya lang, siyempre, ang Pangulo po is a question of nationwide popularity. Yeah. So, gusto magpangulo. Kaso mo nga, ayan, graduate na siya ng 2028, di ba ga? Yes, Oo. yes. Ang frontrunner, siyempre, ay si Sara Duterte. Ngayon, fast forward dito sa kaguluhan sa Senado, di ba si Tito Sen nga, ang Senate President, bago nagkaroon ng shake-up, nakakapasok yung majority ng 13 na grupo ni Senator Cayetano, na naging SP nga si Senator Cayetano. Ngayon, in the shuffle ng gulo, yung controversy, sinabi nila, di ba, biglang lumitaw, si Senator Win Gatchalian ang mukhang acceptable to all. At talaga naman, si Tito Sen kasi medyo polarizing, yung kanyang stand doon sa impeachment, na sabi niya, di ba, kung ano-anong sinasabi na pwede daw hindi sundin, etc., legal luminary, chuchu-chuchu, One Ball University, naghanap sila ng ibang kandidato. Ngayon, ang move dyan, siguro, politically motivated ay ganito. Tingin ko lang. Ito, ano na po ito, conjecture o ano lang to, yung haka-haka. Parang Elvis Presley, di ba? Haka-haka burning love. Di ba? Haka-haka burning love. Ganon. Ayan, sige na. Ang tingin ko, kung ang Senate President ay si Win Gatchalian at magkakaroon ng impeachment trial at somehow mapupull off nila na ma-convict si Vice President Sara Duterte. Siyempre, pag convicted ka sa Senate impeachment trial, matatanggal ka sa pwesto, hahanap sila ng kapalit ngayon na Vice Presidente. At ang laging next in line, kasi ang line of succession, halimbawa, may mangyari sa presidente, kahit sinong presidente, hindi natin sinasabing gusto nating may mangyari kay Pangulong Marcos Jr. Halimbawa, kahit sinong presidente, halimbawa si President A, may nangyari sa kanya,
ang papalit ay si Vice President B. Pag may nangyari naman kay Vice President B, halimbawa, sabay silang may nangyari sa kanila, Opo. ang papalit po ay Senate President, then Speaker of the House. Yan, okay? Yun na yun. Baka ang kanilang diskarte ay kung mapapatalsik nila si Vice President Sara Duterte at maghahanap ng kapalit Aha. bilang Vice Presidente ay logical choice yung Senate President because kahit constitutionally speaking, yung Senate President ang next in line. Ayun. Yan. Baka yun ang diskarte ng grupo ni Senator o now Senate President Win Gatchalian. Ayun. Baka lang naman, hindi ko po sinasabing ito'y totoo. Ito po ay analysis lang. Kasi di ba sabi naman natin, ang opinion ay parang ilong. Lahat ng tao may ilong. Pwera lang si Jay Tariela. Meron din naman, kaya lang kalat lang. Ayun. Oo, di ba? Oo. So, Lala. pero totoo kaya yun yung sinasabi natin palagi na kaya daw si Jay Tariela ay malakas kay BBM. Aha. Taga Sarat, Ilocos Norte, kababayan daw. Ay, syempre. Taga ron eh. Sarap siya eh, di ba? Ay, Anyway, sorry po. so yun po ang tingin ng iba na analysis ko na sinishare ko sa mga iba na mga kaibigan natin pag nag-uusap-usap tayo na baka ganun ang diskarte. Kung Vice President ka nga naman, di ba? Di ikaw ang logical successor na sa presidente. Yun. Lalong-lalo na kung ang administrasyon ay walang matibay na pambato sa 2028. Kasi kita mo, sino ba yung mga pumuposisyon? Ha? Si Rizzo Ontiveros, ang gustong-gusto. Gustong-gusto. Mahina po ang suporta. At saka, si Rizzo Ontiveros, controversial din. Polarizing din si Rizzo Ontiveros. May mga taong gustong-gusto sa kanya, kung konti lang, mas marami ayaw sa kanya. Okay. Wala sino pa. Si Raffy Tulfo, ayaw naman. Sinabi na, hindi ako tatakbo. At tingin ko, sincero si paring Raffy na hindi talaga tatakbo. O sino pang mga posibilidad? Si ano? Sino pang nakikita mo na pambato? May narinig ako, John Vic Remulla, gusto rin magpresidente. Hindi yata uubrat, medyo marami ring controversy, nakipagtulakan pa. Oo. Yun Ay, lang, alam pero nyo, narinig ko eh. ayaw ng mga taong ganyan eh. Si John Vic Remulla, tulak. Tulak. Ay, nanunulak! Hindi tulak yung ano, hindi tulak ng droga. Oo. Ayun pala. Okay. Tulak kasi di ba nakita, tinutulak niya palabas yung mga marines. di ba? Pipigil niya. Tinutulak nga, Tulak nakipagtulakan. talaga. Di ba? Ayun. Kaya lang hindi siya Bawal umubra kay... yun. Oo, hindi siya... Bawal manulak. hindi siya umubra kay Kwan eh. Kay Robin. Ang lakas pala ni Robin. Robin, no? Oh, actually, yung babae yatang security ni Robin ang tumulak sa kanya, hindi ba? Ganon. Oh, di ba? Ganon kalakas, no? Oo, kaya yun ang nangyari. Akala ko yung ate ni Alan Peter. Ganun. Oh, yung malakas din yun, ha? Oo, Pero parang... kasi siya yung sumusunod. Hindi, nag-ano yun, no? Nagka-marathon Ayun. yun. Anyway, Malakas yun din po yun. ang aming analysis na galawan dito sa ating politika. Ayan. Ngayong, oo, yes, yes. Ano na? Oo, 1.6K. happy 1.6K na. Yan, Oo. hi. Ngayon, Grabe. ito ang isang, napunta na rin tayo sa impeachment trial, ano? Merong amendment doon sa rules ng impeachment na nagsasabing, kasi, nakalagay sa konstitusyon, kapag ang Pangulo ng Pilipinas ay on trial sa impeachment court, ang Chief Justice ng Korte Suprema ang presiding officer. Pero pag iba, lower officials, wala pong nakalagay sa konstitusyon. Okay. Pero may rules ng Senate, internal rules, na presiding officer ang Senate President. Pero inamyendahan na po yan. Noong nag-ramp session, yung dating minority na walang quorum na naging majority na ngayon, Opo. na inamyendahan nila yan, sinabi nilang ihahalal ng impeachment court ang kanilang presiding officer. At ang lumilitaw nga pong pangalan ay si Cheese Escudero. Ayun. Okay naman yan, okay yan. Ako, para sa akin, basta abogado na Okay. mag-preside yan, talagang imposible po na hindi abogado o maging presiding officer pag impeachment court sapagkat marami pong questions of law dyan na hindi po talaga pwedeng pagdesisyonan ng Senate President kapag hindi siya abogado. At Yun. mukhang unconstitutional naman kung kukuha ka katulad ni Senator Kiko Pangilinan na siya daw, nung una, di ba, nung hindi pa siya nag-shake up, yung pinipili. siya daw yung impeachment manager
para magpayo. Manage. Doon na sa Senate President na noon Ah. ay si Tito Soto. Sabi ko, parang unconstitutional. Malabo yun. Dapat, Oh. ang nagro-rule yung presiding officer based on his or her own knowledge. Oh. Sabi ko, mali yun. At saka, ang pinakamali dyan, si Kiko Pangilinan. Bakit? Kaya ko yun O, di ba? Ah. Hindi naman, hindi sa ayoko nang minsan na nunumbat o na namimintas ng aking kapwa abogado. Pero, mahina pong talaga. Si Senator Lacson, paano? Hindi naman abogado si Senator Lacson Hindi, kung gusto niya magpresidente siya. Ay, wala naman. Di ba? Nagtumakbo na nga yan. Oo. Tumakbo ng presidente. Wala nang chance. Di ba? Natalo na. Pwede naman. Lahat na po naman ng tao, basta nasa edad ka, natural born Filipino ka, able to read and write, nasa konstitusyon naman po Yeah. ang kwalifikasyon sa pagiging Pangulo. Ayun. Basta meron ka noon, kahit nga ako, pwede akong tumakbo kung gusto ko. Kaya lang, bakit? Di ko yung mangyayari. At naman ako tatakbong presidente, di olats ako. Ay, Oo. grabe. Di ba? Anyway, Aha. babalik tayo sa impeachment. Okay naman po yon na mag-elect ang impeachment court ng kanyang sariling presiding officer. Kung yun ang rules. Kasi binibigyan naman ng saligang batas ang Senado ng kapangyarihan na gumawa ng sarili niyang rules sa impeachment. Ngunit, yung manner, yung proseso sa pag-amyenda ng rules ng impeachment court ang medyo para sa akin ay questionable. Para sa akin po, anyway, majority na naman sila para wala nang maging question, ay dapat po ay pagkaupo na nila bilang impeachment court, pag-constitute na ng Senado bilang impeachment court, doon na pa nila iamyendahan ang rules on impeachment. Kasi para sa akin, opinion ko lang naman ito, iba kasi yung Senado as a legislative body bilang Senado as an impeachment court. Kaya nga may sariling sumpa yun At saka kita mo, pagka sila impeachment court, naka-robe sila. Meaning to say, they are discharging, well, not totally judicial functions pero parang quasi-judicial. Bakit sinasabi mong political ang impeachment o sui generis o walang katulad. Hindi siya korte, hindi siya piskal, hindi siya kung ano pa man. It's something that's unique. Walang kaparis. Yan, oo. Ganun pa man, siya ay hukuman pa rin with all the powers of the court. Of a court, di ba? May jurisdiction, merong rules of procedure, suppletory pa nga yung rules of court, may rules on evidence, may order, may presiding officer, may mga senator judges, merong mga testimonya, may powers of contempt, may subpoena powers, etc., etc., Pero- etc. Yeah. If that will happen, kawawa ang taong bayan. Bakit? Kasi si Sara nga ang gusto nila tapos pipilit natin yung ayaw Yung nila. ibang usapan Oo. na naman yun. Yun ang Oo. problema. Hindi. Well, ibang usapan yon kasi talagang may proseso naman talaga for impeachment. Oo, ang sinasabi ko lang, isaayos sana nila. Alam nyo, para sa akin kaya pinilit na nila ng special session na nagsinungaling na naman ang Pangulo sa atin na sinasabi niya, oy, ako'y tumatawag ng special session kasi gusto kong gawin ito, gusto kong gawin ito, gusto kong dapat talakayin yung ganitong bill, di ba? Oo. Kang special session kasi, di ba, adjourned ang ating legislatura sa ngayon. Pag nagtawag ng special session ang Pangulo, siya ang nagbibigay ng dahilan, gusto kong gawin ito, gusto kong gawin. Alam niyo, may mga dahilan na inilagay doon ng Pangulo sa pagtawag niya sa special session. Ano naging dahilan? Hindi, may sinasabi siyang gusto daw niyang ipasa itong mga ganitong bill, etc. Wala namang naipasa Yun nga. Wala namang ginawa. Ginawa lang talagang excuse para mag-reconvene ang Senado habang ito ay adjourned at magkaroon para mabigyang sa isa yung pagtawid ni Senator Joel Villanueva. Ayan. Kaya yun ang nangyari dyan. Niloko pa tayo Palagi na lamang tayo niloloko nitong administrasyon na to. Walang tigil na pagsisinungaling at pangloloko. Pero attorney, pag ganyang niloko tayo, ibig sabihin, considered sila? Di ba, niloko tayo, alam natin niloko tayo, so what will happen to that? Hindi, yun ang ginawa nilang excuse at nag-session naman at nag-reorganize, o di ba? Yun na talaga yun. That's it, pansit, kumbaga. That's bad, that's bad. Oo. At ang katulad ng sinasabi ko, ang lagi po nang nakakalimutan tuloy na ating dapat tuunan ng pansin, yung number one, yung tinatawag na floodgate. Yung flood control Flood scandal. control. Alam Wala nyo, na. hindi, binubura nila yon kasi nakaturo yung mga daliri ng mga
kababayan natin direkta sa Malacanang at sa mga kaalyado ng Malacanang, kaya pilit nilang binubura. Pero mark my words, pagkatapos ng ilang buwan, maaalala na naman yan ng ating mga kababayan. Bakit? Pag may nalunod. Yun! Oo. Pag nagkaroon ng Ayun, tag-ulan, dyan naman tayo nagre-react sigurado, yan, lalabas at lalabas na naman yan. Pag nagguba ang mga bahay, Pag wala na bumaha, naman, paulit-ulit. lumubog ang mga sasakyan, lumubog ang mga bahay, umabot ang baha ng hanggang Pag bubong. nangamatay na tayong Yun, lahat. maaalala Yan. na naman yan. Kaya kawawa kayong nasa administrasyon. Hindi basta-basta malilimutan yan sapagkat ang paalala niyan ay tuwing tagbagyo at tag-ulan. Yan. Yan. Yung mga apektadong tao.